Alam mo ba na ang isa sa mga pinakamamahal na tatak ng Delatang Sardines sa Pilipinas ay hindi nagsimula bilang pabrika, kundi bilang isang maliit na negosyong pangkalakalan? At bakit naman palaging nasa lata ang sardines, may lihim ba ito sa likod nito? Ang Ligo Sardines ay nagsimula noong 1954 nang buksan ni Gregory Tong Sr., ang A. Tong Chinko Trading, na naging eksklusibong tagapamahagi ng mga produkto ng Ligo sa Pilipinas. Nagsimula silang nakipagsosyo sa Liberty Gold Fruit Co., Inc. sa California para makapagbenta ng mga sardines. Noong 1980, itayo na ng kumpanya ang sarili nitong pabrika para makagawa ng sarili nilang mga produkto at matugunan ang lumalaking pangangailangan ng merkado. Sa paglipas ng mga taon, lumawak ang kanilang mga produkto at naglabas ng iba pang pagkain tulad ng mackerel, pusit, corned beef, meatloaf, at tuna flakes. Nagkaroon din sila ng iba't ibang lasa ng sardines tulad ng gata, Spanish, extra hot, caldereta, at afritada. Ngayon, pinamamahalaan na ito ng ikatlong henerasyon ng pamilyang Tong at iniluluwas na rin ang mga produkto nito sa ibang bansa tulad ng US, Europa, Asia, at Pacific Rim. Sa'yo naman bro, ano ba talaga ang iyong paboritong lasa ng Ligo Sardines na lagi mong kinakain? Baka pwede mo naman i-share kung paano mo ito niluluto o nilalalagyan ng twist. Paki-subscribe naman bro, comment and hit the notification bell para sa mga update na video. May ilang dahilan kung bakit ang mga sardines ay karaniwang inilalagay sa lata. Pag-iimbak at pagpapanatili, ang proseso ng pag-enlatado ay nagpapahaba ng buhay ng mga sardines. Ang mga sardines ay inihaw o pinakuluan muna bago isara ng mahigpit sa lata at ipinapasa sa mataas na temperatura para pumatay ng mga bakterya at iba pang mikrobyo na maaaring magdulot ng pagkasira ng pagkain. Kaya naman maaari itong panatilihing ligtas at masustansya sa loob ng 3 hanggang 5 taon nang walang refrigerator. Kakayahang gamitin at kaiganhawahan, madaling dalhin at ihanda ang mga sardines sa lata. Maaari itong kainin diretso mula sa lata o gamitin bilang sangkap sa iba't ibang ulam. Hindi na kailangang linisin, tanggalin ang mga tinik o maghanda pa ng maraming bagay. Pagkakaroon ng sapat na supply, noong unang panahon, maraming sardines ang nahuhuli at kailangang mapanatili para hindi masayang. Ang pag-enlatado ay naging paraan para maibenta at maipamahagi ang mga sardines sa malalayong lugar at sa mga panahong kulang sa pagkain. Pagpapanatili ng nutrisyon, bagamat maaaring magbago ang ilang katangian ng mga sardines kapag inilatag, marami pa ring nutrisyon ang nakakapaloob dito tulad ng omega-3 fatty acids, vitamina D, at protina. Mula sa almusal na ulam hanggang sa mabilis na merienda sa hating gabi, ang Ligo Sardines ay nagdadala ng perpektong pagsasama ng lasa at kaiganhawahan sa mga hapagkainan ng mga Pilipino sa loob ng maraming dekada. Basta't klasiko sa tomato sauce, maanghang na paborito, o creamy sa gata, laging may tamang Ligo variant para gawing espesyal ang iyong pagkain. Huwag kalimutang i-like ang video kung ikaw ay parte ng Team Ligo, mag-subscribe para sa dagdag pang masasarap na nilalaman tungkol sa lutuing Pilipino, at sabihin nyo sa mga komento ano ang pinakapaborito mong paraan para tikman ang Ligo Sardines. Hanggang sa muli, panatilihing masarap, panatilihing Pilipino.